Yo! Kumusta mga ka-anime? Sa video na ito ay mas kikilalanin natin ang mga miyembro ng Kara Organization. Ang salitang Kara ay literal na isinasalin sa shell o kaya sisidlan. Malamang nauugnay ito sa kanila na naghahanap din ng sisidlan. Tiyak na nagpapahiwatig ang pangalan ng kanilang samahan ay nauugnay sa kanilang tunay na layunin na naghahanap ng daluyan o sisidlan para sa kanilang pinuno na si Jigen. Sa paglipas ng panahon, ang kahulugan sa likod ng pangalan ng kanilang samahan ay mas magiging malinaw. Gayunpaman sa ngayon, ang karamihan ng impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang samahan ay nababalot pa rin ng isang misteryo, ang kanilang pinuno. Tulad ng Akatsuki, ang Kara ay may isa ring napakalakas na pinuno na namumuno sa kanila. Ang Kara o ang samahan ay pinamumunuan ng isang lalaki na nagngangalang Jigen. Ang kapangyarihan nga ni Jigen ay naipamalas na naglaban sila ni Naruto at Sasuke. Sa kabila ng pagiging ganap na lakas nila Naruto at Sasuke ay napakadali lang silang talunin ni Jigen. Pinatunayan lang niya sa kanyang sarili na siya ang pinakamalakas na tauhan sa buong serye. Ang Kara ay isang pangkat ng malalakas na individual na mayroong masasamang hangarin para sa buong mundo na pinapangunahan ng napakalakas na si Jigen. Naghahanda sila na gamitin si Kawaki bilang susunod na sisidlan at interesado rin sila makuha ang batang si Boruto. Lumilitaw na ang Kara Organization ay may malalakas na membro kung saan hindi sila kakayanin ng mga average lang na jonin. Kapansin-pansin na binuo ang mga ito sa dalawang grupo. Ang inner na kilala bilang mga pangunahing membro at ang outer ang mga nagtatrabaho sa ilalim ng inner. Ngayon mga ka-anime, kung tatanungin nyo kung gaano ba sila kalakas, si Delta ay sapat na malakas upang itulak si Naruto sa kanyang Sage Mode at ang kanilang pinuno na si Jigen ay napakalakas upang talunin si Naruto at si Sasuke ng sabay nang hindi man lang tumatanggap ng malubhang pinsala. Ngayon mga ka-anime, pag-uusapan naman natin ang kanilang mga tattoo. Ang mga miyembro ng Kara na kabilang sa inner ay pawang may mga tattoo o mga Roman numbers sa kanilang mga mukha. Sa ngayon, ang kahalagahan ng kanilang mga tattoo ay hindi pa alam. Si Jigen ay may tattoo rin sa mukha na number 4 na nakasulat sa Roman number, ang Scientific Ninja Tool. Ang bawat miyembro ng Kara ay kilala na may malalakas na Scientific Ninja Tools na nagagamit nila sa mga labanan. Kahit na ang outer na tulad ni Ao ay may access sa mga Scientific Ninja Tools. Gamit nga ni Ao ang kanyang lakas at ang kanyang mga ninja tools ay kaya niyang labanan ang Team 7 na mag-isa. Pagdating sa inner, ang Scientific Ninja Tool ay mas malakas pa, tulad ng mayroon si Delta sa kanyang katawan na nagbibigay lahat ng uri ng kapangyarihan mula sa lakas hanggang sa pagsipsip ng chakra. Kahit na si Kawaki ay hindi talaga tunay na miyembro ng Kara o hindi pa miyembro ng Kara, dinadala niya pa rin ang tattoo ng Roman numerical number sa kanyang muka. Si Kawaki ay nagtataglay ng Roman number 9 sa ilalim ng kanyang mga mata na nakasulat sa Roman number. Ngayon mga ka-anime, ibibigay ko naman sa inyo ang pagkakasunod-sunod o ang mga miyembro ng Kara. Number 9, Garo. Si Garo ay isa sa mga outer na kasapi ng Kara na nagtataglay ng kakaibang uri ng lakas. Gamit din siya ng mga Scientific Ninja Tools sa labanan. Malamang ay ibinigay ito sa kanya ni Amado. Number 8, si Ao. Si Ao ay isang shinobi mula sa Kirigakuri na nagsisilbi sa ilalim ng Pip Mizukage. Si Ao ay kilala rin sa pagkakaroon ng isang Byakugan. Malamang ito ay nakuha niya sa mga Hyuga clan. Na siya ay sinasabi na namatay na sa panahon ng ika-4 na digmaan ng mga ninja. Siya ay nakaligtas at ginamit ang Kara bilang isa sa kanilang mga kasapi. Bukod sa kanyang pagiging kamangamanghang shinobi, si Ao ay may alam din sa mga ninja tools na nagbibigay daan sa kanya upang kunin ang buong Team 7 na nag-iisa. Sa huli, si Ao ay pinatay lamang ni Kashin Koji. Number 7, si Victor. Malamang si Victor ang pinakaunang miyembro o kasapi ng Kara. Bagamat sinasabi na si Victor ay nagtataglay din ng kakaibang uri ng lakas at meron din siya mga scientific tool. Si Victor ay nahulog kay Samadhi Truth Flame ni Kashin Koji. Number 6, Amado. Si Amado ay isa sa mga kasapi ng Inner Kara. Siya ay isang napakatalinong scientist. Siya ay namamahala na lumikha ng mga technology, kagaya ng mga ninja tools para sa mga kasapi ng Kara. Binago rin ni Amado ang mga katawan ng mga kasapi ng Kara tulad ng kay Kawaki at maging sila Delta at Boro. Pagdating sa kakayahan ng pakikipaglaban, lumilitaw
lumilitaw na hindi naman ganun siya talaga kalakas. Ngunit pagdating sa intelektual o patalinuhan, lumilitaw na siya ang pinakamatalino sa membro ng mga Kara. Number 5, Code. Ang isa pang napakamakapangyarihang membro ng Kara na Inner. Si Code ay ipinakilala kamakailan lang sa manga Boruto. Tila siya ay isang napakayabang na tao na walang respeto sa iba. Bilang kasapi ng Inner Kara, malamang si Code ay may hindi rin kapanipaniwalang antas ng lakas. Sa ngayon, hindi pa natin nakikita ang kanyang pakikipaglaban. Ngunit sa aking teory, mas malakas pa siya kaysa kay Delta. Number 4, Boro. Si Boro ay isa sa pinakamalakas na kasapi ng Kara. Dito nga mga ka-anime, iinilarawan siya ni Kawaki na mas mapanganib pa daw siya kaysa kay Jigen. Si Boro ay mahusay sa paggamit ng water style jutsu. Maaari niya rin gamitin ang lava release, Kenkai Genkai. Ang lahat ng kanyang kakayahan ay talagang kahanga-hanga. Siya ay isang malaking banta kahit na sa mga malalakas pa na shinobi. Number 3, Kashin Koji. Si Kashin Koji ay isa sa mga karakter na sinasabi na siya si Jiraiya. Okay mga ka-anime, ganito. Bali si Jiraiya at si Kashin Koji ay hindi talaga tunay na iisa dahil si Kashin Koji ay isa lamang replika o isang perpekto na clone ni Jiraiya. Ito pa mga ka-anime, kaya niya ring gumamit ng Rasengan. Okay mga ka-anime, kung matatandaan nyo, ang unang tapak nga ni Kashin Koji sa loob ng Konoha ay hindi siya na-recognize na hindi siya ibang tao, kundi na-recognize siya na sila sabi na kilala nila ang aura na yon o di naman kaya hindi iba ang aura na yon, aura o chakra. Dahil nga mga ka-anime is isang clone ni Jiraiya, kaya nare-recognize na ang kanyang aura ay hindi banta sa Konoha. Bukod nga dito, si Kashin Koji din ay gumagamit ng isang napakalakas na Samadhi Flame Jutsu katulad ng Amaterasu na kayang sunugin ang mga target nito. Number 2, Delta. Si Delta ang sinasabing pangalawa sa pinakamalakas na membro ng Kara. Tulad din ng ibang kasapi ng Kara, siya rin ay nabago at gumagamit ng ibang mga ninja tools. Nagtataglay si Delta na napakalawak na lakas. Kayang baguhin o pahabain ang kanyang mga paa at kamay base sa kanyang kagustuhan. Tulad ng kay Kawaki, gamit ang kanyang mga ninja tools, maaari niya makuha ang anuman ninjutsu. Bagamat ang kanyang pagsipsip ay parang perpekto, ngunit ito ay may isang limitasyon. Ito ay napatunayan ni Uzumaki Naruto. Siya ay may sapat na lakas upang labanan ang six path ni Naruto. Number 1, ang pinuno nilang si Jigen. Isang kapangyarihan na kayang lampasan si Naruto at si Sasuke at kaya silang labanan na sabay na nag-iisa. Ang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan ay si Ishiki Otsutsuki na sumasakop sa kanyang katawan bilang isang sisidlan. Gamit ang kanyang kapangyarihan, makakagawa rin siya ng itim na chakra. Siya ang pinakamalakas hindi lamang sa samahan ngunit sa buong serya ng Boruto. Yon, salamat mga ka-anime. Sana ay nakasubscribe ka na sa aking channel at kung hindi pa, pakiclick naman yung subscribe button at pakiring na rin ang bell para laging updated sa mga video na aking ilalabas. Thank you! Hanggang sa muli!